happy birthday po, Ma'am Mildred Calma. Ayan. Ang wish ko po ay maraming benta at order po ang dumating sa inyo ni Sir Ricardo Calma. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy niyo suporta. Ayan. Ingat po at happy birthday. Ma'am Mildred, more birthdays to come po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po mga Mildred. Anong wish mo kay Ma'am Mildred? Wish ko po, maraming pong birthday at ilayo po kayo sa amumang alam-drama. Yay! Happy birthday po! Happy birthday! I love you! Flying kiss. Hello mga kapudi! Magluto po tayo ng masarap na pambangus. Good morning po mga kapudi. Ayan. Ano po mga kapudi? Ayan, kasusundo ko lang po kay Mini Miss You. Wala po pala siyang pasok dahil ngayon ay holiday. So kaya samahan niyo na lang po kaming magluto ng tinapang bangus. Sa pagluluto po ng tinapang bangus, ang kailangan natin ay sa paggawa po ng tinapang bangus ay kailangan natin ng kahit anong isda na type ninyong gawing tinapa, like tilapia, tamban, galunggong, serenyase, or kung ano pa po ang gusto ninyo na pwedeng gawing tinapa. So ito, nilinis ko na at binigyan ko sa likod, parang pang inihaw o pinaputukan. Tatanggalin nyo po yung laman loob yan at saka yung hasang. Ayan. Nasa inyo kung dito nyo naman bibiyakin, meron pong gano'n, tinatanggal lang dito yung bituka at tinatanggal din yung hasang. So kaya ganito ginawa ko. Yan, syempre una i-marinate muna natin sa asin yan. Patatalabin muna natin yung asin sa loob. Lagyan natin ng asin. Yan. At hahayaan natin yan sa loob ng 5 minuto. Yan. Pwede ninyong lakihan yung size ng bangus or mas maliit. At ito po mga kapudi ay hindi boneless. So pwede kayong bumili sa palengke at meron po doon nagbo-boneless. Or pwede nyo naman i-request sa bibilan ninyo o sa suki nyo. Ito buka po to, kaya lang medyo malamig pa po eh. Yan. Pwede nyo pong i-request sa suki nyo na gusto nyo po may boneless. May additional lang po yun. Dati po 20 pesos eh. Ewan ko lang po ngayon. Per bangus. 10 pesos yata or 20 pesos. Ewan ko na lang ngayon. So ngayon ay hayaan lang natin yan sa loob ng 5 minutes. At habang inaantay natin na mamarinate yung ating bangus sa loob ng 5 minuto para kumapit yung alat ng ating asin, kailangan natin ng tubig. Nasa inyo kung gaano karami. Para sa gagawin nating pang brine, solution brine natin ay syempre asin at tubig lang. So ang lalagay ko ay 2 dakot ng asin. At ibababad natin dyan ng 30 minutes to 1 hour. Yan yung pamamaraan ko para tumalab yung ating alat sa bangus. So malinis po yung kamay ko mga kapudi. Nagsabon muna ako bago ko idakot sa asin at saka ilubog sa tubig. So pag nakita na natin siyang natunaw na yung asin, pwede na natin ngayon ilubog yung ating isda na na-marinate natin sa asin din yan ng 5 minuto. So ito pwede natin daganan para lumubog tuluyan or hayaan lang natin ganyan. Yan. Basta make sure lang na nakalubog yung ating buong bangus. Kung meron kayong mas malaking langgana na madidiretso yung buntot ng ating bangus ay okay lang. So ayan, daanan natin ng tubig yung buntot para magkaroon siya ng curing salt. Ayan. Yan po ang magpapa lasa sa ating bangus at magpapatanggal
ng mga ekstrang dugo ng isda na natitira sa katawan nila. So ayan po, antayin po muna natin lumipas ang 30 minutes to 1 hour bago po natin siya ialis sa brine solution. So ayan mga kaputi, after 30 minutes, i-flip natin yan o baliktarin natin para yung kabilang side naman yung nalubog. At make sure na ilubog din natin yung buntot. Maganda kasing tingnan kung buo yung buntot, kaya isasama natin yung buntot. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo, i-cut nyo na lang para mas lubog siya sa planggana. Yeah, so ngayon, kung may iba kayong pamamaraan na gawin sa paggawa ng tinapang isda, ay pwede nyo pong i-comment or i-share sa comment section po mga kapudi. So ayan po. So antay tayo na another 30 minutes at ready na po natin siyang isalang sa ating kalan. Ngayon, after 30 minutes or 1 hour, kung gusto niyo ay maglagay kayo ng tubig na panibago sa palyase. So kasi ang dami nung nasa palanggana or yung tama lang para lumubog yung inyong bangus. Yung iba po ang ginagawa, yung pinag-brinean solution ng bangus ay yun ang ginagamit sa pagpapakulo. Pero iaalis ko po yun kasi may dumi na po yung ating tubig na yun dahil nagkaroon na ng katas ng dugo ng bangus. So ayan, kita-kita naman ninyo. At lalagyan na lang natin ng panibagong asin yung ating papakuluan tubig. Lalagyan ko siya ng paminta, optional po yan. Kasi masasayang lang dito ba. Pwede naman budburan na ng asin bago nyo siya pausukan. Tapos lalagyan ko siya ng asin. Ayan. Yung sakto lang po. Baka kasi umalat naman yung ating bangus. Total na ilubog na natin siya sa brine solution. So antayin muna natin siyang kumulo para matunaw yung ating mga asin. So pwede natin siyang lagyan ng laurel. Yan, dalawang dahon po, optional po uli yan. Kung ayaw nyo na may laurel, wag na po kayong maglagay. At dahil gusto ko medyo spicy yung ating tinapa, optional po uli yan. Lagyan natin ng siling labuyo. So ang nilagay ko ay 4 na siling labuyo. So yan, hantayin ko lang siya medyo matunaw at lagyan pa natin ngayon ng bechin. Yan, sa mga ayaw ng may bechin, okay lang po yan, wag nyo pong lagyan. Ngayon, ihaw na natin yung ating bangus para matanggal yung excess water niya. Ayan, nakita nyo, oh, medyo marumi yung dugo. Kaya yung iba, pwedeng gamitin yung pinagbabaran kung clear siya, hindi siya ganyang kakulay. So ako, hindi ko po siya gagamitin. At hanggat hindi pa kumukulo yung ating tubig, pwede na natin siya ilubog kasi mabibigla po ng luto yung laman ng bangus pag nilagay natin siya ng kulong-kulo. So yan, papakuluan ko lang po yan ng 10 minutes. Ang pagbibilang ng 10 minutes ay yung pagkumukulo na yung tubig. At ipi-flip po natin after 5 minutes po. So ayan po. At sa tingin ko nakulangan ako sa sili. Nagdagdag pa ako ng, ayan, 5 hanggang 6 na sili. So siguro mga 10 pirasong siling labuyo yung ilalagay ko. So ayan mga kapudi, ay optional. Pwede naman na asin lang ang inyong pagpapakuluan, tubig na may asin. So ito ay version ko po. So ayan, kumukulo na siya. Bibilingin po natin yung ating bangus para yung kabilang side naman yung maluto. So ang importante po dyan ay alalayan natin kasi pangit po pag na-overcook yung ating bangus dahil malalasog siya. Ayan, magsasobra siya sa lambot. Overlambot po siya. Importante po ay yung sandok na madaling ipang-flip o pang-baliktad sa ating bangus. So bago natin siya i-flip, ayan, ilubog natin yung buntot niya. Kasi baka umalagas, sayang naman po yung ulo matatanggal. Ang sarap ng pagkakano. Huwag na natin hantayin pumutok yung mata ng bangus. Kasi po, uusukan pa natin yan sa loob ng 30 to 1 hour. At maluluto pa naman po siya sa pagkakausok natin. Ayan, nakita nyo, dinudurog ko pa yung sili. Kasi kaya ako dinagdagan, nung nagluto ako isang araw ng kaldereta, walang anghang. Hindi ko lang alam kung dahil nag-uulan, kaya walang anghang ang sili ngayon. Hindi po ba may panahon na walang anghang ang sili? Hindi ko alam kung bakit. Pero naman sobrang anghang na panahon ng sili. So ayan, ito nakita niyo po yung buntot ko, medyo bumaliktad na. Maganda po talaga na sakto yung bangus natin sa ano. So okay lang naman po yan, wala tayong magagawa. Ayan, natanggal na yung buntot.
Lubog lang natin. At bakit hindi ko siya tinakpan? Kasi para hindi ma-overcook yung ating bangus. Importante dyan yung maluto yung laman at wala na siyang dugo-dugo. So ayan, yung pinagpakuluan natin, pwede pa natin gamitin niya sa ibang isda. Like tinapang tilapia, o kaya yung japayuki. Yan, yung mga paborito nyo pwede siyang itinapa. So ayan, sa loob ng 10 minutes okay na yan. Iaahon ko na sa kumukulong tubig at kailangan pahanginan natin at patuyuin yung ating bangus. Para pag nilagay natin sa talyase o pausukan natin ay hindi siya naglilik. So ayan. Ngayon ay iaahon ko na sa tubig yung ating bangus. Itagilid lang natin ng konti para bumaba yung mga tubig na nasa loob niya dahil naka-open po yung kanyang tiyan. Meron ako ditong strainer. Iayos na po natin ang lagay, pwede na po yung padiretso. Kasi po yan na rin po yung ipapatong natin sa ating steamer. Ano ba? Masikip kasi dito eh. Ayan. Tapos, iaahon ko po mga kapudi yung mga sili, ipapaloob ko po siya sa loob ng tiyan ng bangus. Para habang pinauusukan ay mayroon siyang siling palaman. Yan ay gusto ko lamang po. Layo natin ito ng konti. Hanggat mainit pa siya, pwede na natin tanggalin yung sili sa pinagpakuluan. At iipit na natin sa tiyan ng bangus. Kasi pagka yan ay lumamig, baka po nakadikit na yung tiyan niya sa kapwa niya tiyan na hiniwa natin. So itong sili ay hiniwa-hiwa ko lang po yan. So ilalagay ko sa tiyan ng bangus to. Yung isa lang po paglalagay natin para yung isa hindi ganong may sili para sa mga bata. Ayan. Ayan na po ang ating pinakuluang bangus. Kita nyo, umuusok pa. Ngayon, gamit ang aking kamay, dito nga lang ilalagay sa maliit na bangus kasi itong malaki, ilaan natin sa mga bata. Kay Doktora or kay Desiree at kay Marky. So, itong tiyan ay iaangat ko lang. May ihit pa. Tapos iipit ko dito to. Yan na yan hanggang tayo ay makapag steam. Lahat sila natanggalan ng buntot. So pwede pa natin iganyan yung tiyan niya para lumabas yung tubig. Ayan. Hayaan lang natin siyang mahanginan at malamigan o lumamig sa loob ng 30 minutes. At saka natin siya isasalang. Sa panibagong talyase or malaking kawali, maglalagay ako ng aluminum foil. Ayan. Mas maganda nga po yan yung parang sa bamboo, ano, yung talagang lutuan na tinapa. So yan, kung wala, ganyan yung ating gagawin. At kailangan syempre natin dyan ng patungan dito. After nyan, maglalagay tayo ng bigas. Siguro 1/4 kilo to. At saka ng tsaa, any kind ng tsaa. Kung meron kayo dyan na yung dahon lang na tsaa, yung kailangan ng filter, pwede yun. Or yung naka ano na siya, nakabalot. Hindi na ako babanggit ng brand, so kahit ano pwede. Meron ako dito, ito papakita ko ha. Ayan, Bio 50. Alam niyo kung bakit? O diba, slimming tea. Pag kumain kayo ng tinapa, matatanggal ang fats nyo sa loob ng inyong bituka. Yan, joke lang po yan. So, yan lang po kasi ang available. Kay nanay po yan, kinuha ko lang. Yan. Pero optional lang naman yan. Kung wala kayong ganyang tsaa, kahit na bigas na lang. Ayan, yung bigas, makakatulong po yan para magkaroon ng kulay yung ating tinapa. Or, gumawa kayo ng
anato oil at suete oil na ipapahid ng brush or i-spray sa tinapa after niyang mausukan. Yan. So ngayon, isindihan na natin yung ating kalan. At ayan. Pausukan natin yung ating bangus. Kasya ba dito? Ayan, kasya. Hindi na kailangan ng sapin. Pero kailangan yung pinakadulo niya ay lagyan natin ng aluminum foil. Pausukan natin yan sa loob ng 30 to 1 hour para masarap. Ayan. So, ang bigas ang siyang magbibigay ng smoky flavor po dyan. At isa pa pong optional dyan sa pagpapausok natin ay pwede kayong maglagay ng uling. Paapoyan nyo muna yung uling sa kalan. Pag medyo nagbabaga na siya, ilagay nyo dito sa lanera, ipagitna nyo dito sa bigas at saka takpan po natin. So kaya po hindi ako naglagay ngayon, ay naubos na po pala dahil doon sa ating pa-order na lechon. Yan, ngayon tatakpan po natin yan para makulog ng bangus yung usok. Ayan, siguro iusad muna natin yung buntot kasi maluwag pa naman doon para hindi siya dumikit sa kawali o talyasi. Para pag tinanggal natin, meron pa naman siyang natitirang isang buntot. Nasa ng katarungan ng ating bangus na tinapa, nawala ng buntot. So ayan, pwede naman gupitin nyo na yung buntot para hindi na kayo may stress. So ayan, takpan na natin at mamaya lang ay mag-i-start na siyang umusok. So ito na ba yung pinakamalaki kong takip? So ayan na po siya. Kung meron kayong mas malaking takip ay pwede po. So ito, lumabas man yung usok pero dadaan pa rin sa ating bangus. So gawin nating 30 to 1 hour na pausukan. Update mga kapudi, ayan, after 15 minutes, nakita nyo, ang lakas na ng usok. Mas maganda po yan kung sukat po yung takip sa talyase. So since hindi siya sukat, ayan, medyo umaangat yung usok. Pero okay lang po yan, kasi nauusukan naman din po yung ating bangus sa loob. So para rin na rin natin siyang ino-oven. Pero ang hinahabol kasi natin dyan ay yung pagka-smoky flavor ng ating tinapa. Ayan mga kapudi, meron ako ditong konting food color. Lagyan natin ng konting mantika. Konti lang. So nasa sa inyo kung paiinitan nyo yung mantika kasama ng food color. Pero ito hahaluin ko na lang gamit ang aking kamay na mayroong plastic gloves. Ngayon, imimix natin yan gamit ang ating plastic gloves at orange po yan eh. Yan. Make sure lang na tunaw. Pwede naman yan ay iano natin. Painitan sa kawali para tuluyang matunaw yung food color. Magandang kulay po dyan ay egg yellow or orange. So ngayon ipahid na natin sa ating bangus. Although kukulay din naman yon, pero mas maganda pa rin po yung ganito para shiny dahil may oil. Yan, buksan na natin after 30 minutes. Uy, nakita nyo umukulay na, di ba? At nasusunog na yung ating mga bigas. Meron pa namang kulay puti pa. So ngayon papahid na natin yung ating oil. Yan, may konti na siyang kulay. Kukulay pa po yan. So pwede natin siya ipahid ng ganito para maganda po yung kulay ng ating tinapa na magkabilang side. Pero ano napansin nyo mga kapudi doon sa mga binibentang tinapa sa palengke? Yung kabila lang po ang may kulay, yung nasa ibabaw, yung nakikita natin. Pero yung nasa ilalim po, wala. Kasi nga po, binabrush lang po nila yon habang nagtitinda. So sa tingin ko ito, luto na nga po ito. Pero hayaan pa po natin siya sa loob ng 30 minutes para yung smoky flavor ay lalong ma-absorb ng ating bangus. So ayan, pwede na yung gumamit yan ng brush. Kaya lang bibili pa ako ng brush, alam niyo naman na pang-ulam lang po yan. So ginamit ko na lang ay plastic at yung aking kamay. Yan, magdagdag kayo ng oil kasi para yung food color hindi na mumuho. Ayan, mumuho siya kasi na-absorb na, luto na. Ayan.
Pwede tayong mag-add ng konting oil pa dyan. Kasi yung oil po ay pagka napataksa, niluluto natin ay magkikreate yan ng usok o sunog. Kaya po importante na yung food color ay tunawin muna sa oil. Ibigit po dito. Pwede naman natin siya tanggalin. Yan. Ito, maganda yung pagkakapahid natin dito kasi naubos na yung oil. Tapos pwede natin siyang bilingin para yung kabila naman yung malagyan natin. Yan, gamit yung ating shenche ay piplit natin yung ating bangus. Sana huwag siyang dumikit. Yan, hindi naman. Andun pala sa ilalim yung kanyang isang buntot. Yan. Tapos, ang kabila. Yan po yung importante na hindi overcook yung ating bangus. So, igawin naman natin dito para madali makita eh. Para madali siyang iangat. Ito, dumidikit ng konti. Konti lang naman. So, dito natin sa kabilang side. Iangat. Tapos, balik ka rin natin. At ayan, uli natin siya mausukan sa loob ng 30 minutes. Pero dahil napahiran natin kabila, pahiran na rin natin to ng kulay ngayon. Para maganda yung pahid natin. So ayan, nahubad na sa kamay, hindi na ako muna panibagong gloves. Ayan, mas maganda yung pahid kung mas marami yung mantika. Teka naman sir. Sa tingin ko, okay na po yan. So, yan, takpan natin at ayan natin, umusok pa siya sa loob ng 30 minutes. So, lagyan natin konting oil para pagka siya mainitan, umusok po uli yan. Dagdag oil. Takpan natin mga kapudi. Usukan uli natin. So yan mga kapudi, after 1 hour nagpapausok natin ay charan! Wow, ang sarap na niya at ready na po siya. So papatayin ko na po yung ating kalan at inilipat ko po siya dito sa heavy duty para dire-diretso po yung init ng ating kalan nang ma-achieve natin yung usok na gusto natin. So kasi yung isa ay yung glass na kalan baka sumabog na naman. So yan po mga kapudi, pahihinga lang po natin yan o i-rest natin yan sa loob ng 20 minutes or hanggang lumamig siya bago natin siya kainin. At yung iba ay pinipirito po yan, pero ako po ay pwede naman natin kainin na ganyan yan dahil luto na. So magdadagdag lang tayo ng kolesterol kung ipipirito po natin yan, pero nasa sa inyo pa rin po yan mga kapudi. Yan. So yan mga kapudi ang ating tinapang bangus. Sana po ay may natutunan po tayong lahat ngayong araw na to. At pwede na po kayong gumawa sa bahay ninyo gamit lamang ang bigas at yung ating tea na nakabag. So ayan po mga kapudi. Ayan, takpan lang po natin at ayan pa po natin siya na lumamig na nakatakip para yung extra usok ay ma-absorb pa rin po. Ayan, update sa ating tinapang bangus mga kapudi. Charan! Wala nang natira. Pasensya na po kayo at hindi ko na na-video kasi nagkaroon po kami ng biglaang meeting. Kaya, sa school po. Kaya, ayan, hindi ko po siya na-videohan na at naiulam na po nila. Wala tayo naman. May natira po kapraso. At papakita ko lang po kasi sa inyo na tanggalin po muna natin to. Na hindi kayo dapat mag-alala lalo na kung mamahalin yung inyong mga kawali o talyase. Dahil, kaya po may aluminum foil yan. Ito po. Kaya hindi kayo dapat mag-alala. Kaya yung may aluminum foil,
Tingnan nyo. Isang buo nyo makukuha, oh. Nakadikit na yung bigas. At nga po pala, pwede kayong maglagay ng ganito. Ipipira-pirasuhin nyo lang po yan. Ito po ay yung bunot. Bunot ng pinagbaklasan ng niyog. Yan. Kasi po, bago sana ako mag-video, nangihingi po ako nito doon sa kapitbahay namin nagbebenta ng niyog at saka buko juice. Eh sabi wala daw po. Tapos nagulat na lang ako nung atin ako ng meeting, meron po dito sa harap namin. Sa may harap ng kusina. So siguro po nag-itcha po sila dito. So ginawa ko po, nagbaklas ako ng konti. At total pinalalamig ko pa naman po yan. Sisindihan nyo lang po ito. Yan. Hindi po yan mag-aapoy. Meron pong mag-aapoy, pero ibig sabihin po, hindi siya yung dire-diretsong nagliliyab. So, ang mangyayari niyan, habang nauupod siya, ay umuusok. So, bawat paligid po, lagyan ninyo. Kung meron lang, option lang po yan, pinakita ko lang sa'yo, kasi magtataka kayo at may ganyan. Tsaka nyo, hindi po ba nakapatay na yung apoy? Yan, hayaan nyo lang po siya nakatakip at patuloy po yung umuusok para po magkaroon ng smoky flavor yung ating bangus, dagdag smoky flavor. Or pwede nyo nang isabay kung meron kayo. Pag meron kayong ganyan, pwede nyo nang isabay habang pinaapoyan nyo yan sa kalan. At habang nasusunog yung ating bigas at yung ating tsaa, ay kasabay na umuusok itong ating pinag-anuhan ng niyog. Ayaw ko ba kung ano tawag dito, nakalimutan ko na. Basta ito po yan, alam niyo naman yan, pagka yung babaklasin yung ano ng niyog, pakod ko rin. Tapos dito, yung lanera, na may uling din na umuusok. Yun, sabay-sabay po yun na umuusok. So at the same time, nasusunog yung bigas, para mag-create din siya ng panibagong usok. At, yun po yung mas maganda na sama-samang magkaroon ng flavor. Pero kung wala nga po, sabi ko nga po, okay na yung bigas. At yung tea bag, naka-bag na tea. Ngayon, kung wala, bigas na lang po. At yun talaga ang magpapadagdag ng kulay sa ating bangus. Lalo-lalo na kung matindi yung usok. At ayan, kaya ko po pinakikita. Marami na ako nasabi. Ayan, makinis yung ating talyase. Ayan, meron lang siyang konting leak ng oil. Dahil nga, ito, naka-overlap yung ating aluminum foil. So, pwede naman na i-ayos nyo ng tupi. So, since nagmamadali ako, dalawa lang po yung nilagay ko. Pwede nyo tatluhin or apatin. So, ayan. Makinis na makinis po yung ating kawali. Wala po siyang gas-gas dahil sa pagkakasunog ng bigas. Ayan. So, ayan lang po. Konting trivia lang po. So, ayan. Hanggang dito na lang po mga kapuri. Thank you for watching. Ingat po tayong lahat at God bless po. Bye-bye!